Nagsusumigaw ang angas, suot ang jacket, at sakay ng astiging motor. Aakalaing eksena sa isang maaksyong pelikula. Pero ang kaangkas ng ating bida, hindi armas sa engkwentro, kundi isang higanteng teddy bear. Ang rider na si Janjan o mas kilalang DIY motovlog, humuhugot daw ng lakas ng loob sa kanyang riding partner. Nagsimula po ako mag-vlog noong 2024 November. Nag-decide akong mag-vlog dahil yung anak ko ay hobby niyang mag-video. Miss you! Miss you! So yung anak pala nakin ay nawala dahil sa aksidente ng rambutan. Ang human size teddy bear is representative po niya kasi dati travel kami ng travel, kahit saan kami napupunta, siya ang kasama ko. Minsan na rin daw nanganib ang kanyang buhay sa kalsada na nagbukas naman sa kanyang isip at mga mata. Dati po, isa po akong food delivery rider. May kalsada po akong nadaanan, kurbada, mabuhangin. So, yun po. Doon po nagsimula yung paglilinis ko sa kalsada. Bumili ako ng pala, tsaka ginawan ko ng content. Mula sa DIY motovlogging, ang bagong landas na tinatahak na ni Janjan bilang isang cleanfluencer, content creator na mga video tungkol sa paglilinis. Araw-araw pagkatapos ng kanyang trabaho bilang maintenance staff sa isang kumpanya, diretso si Janjan sa kanyang hero mission, ang linisin ng mga papanganib na blind spot at mga kurbadang parte ng daan na takaw aksidente. Ngayong araw kasama ang barangay captain ng Kanitoan sa Cagayan de Oro, tatapusin na nila ang pananakop ng matataas na damo sa kalsada na mapanganib sa mga residente at motorista. Bit-bit ang mga kasangkapan sa paglilinis, si Janjan action agad. Bukod sa kalinisan sa lugar, nagsisilbing therapy raw para kay Janjan ang paglilinis matapos niyang sumemplang sa buhay. Sobrang saya ko po kapag nalilinisan ko kalsada kasi makaiwas po sa disgrasya. Hindi po madali ang mawalan ng pamilya. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa pamamagitan nito nagagawan ko po ng paraan upang makaiwas po sa disgrasya ang mga dumadaan. Nakakatulong kahit papano. Ang ilang lugar naman dito sa Metro Manila, teritoryo raw ni Gabriel. Wala man siyang pangharabas na motor, hindi raw siya magpapaiwan sa misyon ng kalinisan. Kahit lakarin lang niya ang kamay nilaan, walis at sako lang, lumalarga na si Gabriel. Pero kahit saan man daw mapadpad ang nature lover din na si Gabriel, hindi siya nagkikibit balikat kapag may nadaan ng kalat. Mula kabundukan hanggang baybayin ng karagatan, may bit-bit na panlinis sa trash bag si Gabriel. Okay, ito yung isa sa mga pinaka-importante talaga linisin natin kasi nandito yung nandito yung mga drainage natin. So kapag hindi nakuha yung mga plastic, diretso yan sa mga ilog, sa mga dagat, at eventually babara at magkukos ng baha. Hindi lang daw for the views ang kanyang content. Nais niya magsilbing halimbawa rin daw sana ito sa iba. Kaya mula Metro Manila hanggang Cagayan de Oro, dynamic duo sa paglilinis sina Janjan at Gabriel. Dalawa po yung aking goal. Una is para yung mga tao ma-inspire sila na ay masimulan na rin nila lang kahit makapagbawas ng kaunting kalat sa sarili nilang paraan. At pangalawa, mahikayat din yung mga yung government natin, mapa local or national, na tugunan yung problema. Bago tayo na impluwensyahan ng mga dayuhan, sa kalikasan tumatakbo si Juan para magbawas. Hanggang ang bahay kubo noon nagkaroon ng batalan na nagsisilbing palikuran kung saan tinutugunan ang tawag ng kalikasan.
Sunod na nauso ang tinatawag na latrina o kumon, ang kubeta sa labas ng bahay na may hukay sa lupa. Ipinakilala ng mga Amerikano ang pail system. Isang timba o sisidlan sa ilalim ng upuan ang gamit sa pagbabawas at kinukolekta tuwing gabi. Hanggang nagkaroon na ng inidoro kung saan ang dumi ay naiimbak sa Pozo Negro o Black Well. Mukhang smooth sailing na sana ang pagbisita sa palikuran o comfort room. Pero paano kung magbara ang inidoro o mapuno ang Pozo Negro? Ayaw eh, oh. Kanino hihingi ng saklolo? Sa Caloocan, hindi raw comfort ang dala kay Vivian kapag pumasok sa palikuran. Matagal ng problema namin yan. Mahigit ng isang dekada na yata yan eh. Sa totoo lang. Bumabalik siya mga ilang buwan lang. Gano'n na naman. Barado na naman. Hirap bumaba, oh. Habang tumatagal, mas lumalalim pa raw ang problema nila sa Pozo Negro. Pagka dumumi ka, talagang mahirap talagang buhusan. Talagang kahit na bombahin mo talaga siya, manghirap talagang bumaba. 4 kasing pamilya rito, iisang Pozo Negro lang. Kaya yon siguro napupuno rin dahil syempre sa tagal ba naman, ilang taon na. Ang hinaing naman ni Rose, ang duming na flush na sa inidoro, hindi raw tuluyang nag-goodbye. May bumabalik na dumi na yung mga dahon na durug-durug, ganun, mga kahoy. Bago pa nag-pandemic, ganyan na talaga yun. Minsan ilang araw ko nang nililinisan eh. Ganun pa rin. I wonder paano mag-flash ng tuluyan ang umaapaw na problema ni na Vivian at Rose sa kanilang palikuran. Diyan daw expert si Gilbert na 7 taon nang namamahala ng mga Pozo Negro buster. Kung ang concern ni client ay baradong toilet, so may mga possible na una ay septic tank puno na. Yun ang pangalawa, doon sa linya ng toilet, pwedeng barado din. Declogging naman ang tawag doon. Buhusan po natin. Ayan po ang resulta. Barado. Nakakalamang po na ang septic tank ay puno na. Sa tumagal siya ng 50 years dahil meron siyang magandang overflow. Dahil sa katagalan, yung dumi niya naging parang putik na. So hindi na magpo-flowing yun dahil hindi na siya liquid. Pareha sila. May problema yung dalawang toilet. Susubukan daw ng grupo ni Gilbert kung madadaan sa siphoning o pagsipsip ang problemadong Pozo Negro. Nasa 5 dekada na raw ang Pozo Negro ang pinaghahatian ng 4 na bahay sa lugar ni na Vivian at Rose. Iisang beses pa lang daw nila itong napasipsip. After ng siphoning, iti-testing natin kung po-flow na siya na maayos. Goods! Tulad sa basura, may accredited wastewater treatment facility o dump sites ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kung saan dinadala ang nakuhang dumi mula sa Pozo Negro. Kahit panandalian lang daw ang solusyon sa ngayon, luluwag na rin kahit paano ang kanilang kalooban.